Taong 1997, isang mainit na gabi sa Tondo, Maynila. Ang amoy ng alikabok at usok ng sasakyan ay halos karaniwan na sa aking ilong. Maging ang ingay ng lungsod ay musika na sa aking pandinig. Hindi ko akalain na sa isang iglap magbabago ang lahat. Hindi ko inakala na ang isang papel na naglalaman ng utos ay magbubunsod ng pinakamahabang pagtatalo sa loob ng aming bahay at magdadala sa akin sa isang lugar na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng iilan kung tunay nga bang umiiral. Bago natin simulan ng kwento mga kabaryo, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Maraming salamat. Anak, kain ka pa. Namamayat ka na yata simula na maging pulis ka. Hindi ka na nga masyadong nakakauwi dito sa bahay. Nako ma, OA ka naman. Ang dami ko pang ang trabaho eh. Sige, kakain lang ako ng marami para may lakas. Hindi ka nga napapagod, Gerson. Alam mo naman ang trabaho mo. Buhay mo ang puhunan. Pa, sanay na ako. Tsaka ang galing ko kaya. Walang makakatalo sa Pulis Tondo. Ay, sus, yabang. Oh, inumin mo tong gatas. Bagay sa'yo yan. Salamat po ma. Siya nga po pala. May sasabihin sana ako sa inyong importante. Ano yan, anak? Ikakasal ka na ba? Hindi pa pa. Malayo pa yan. Pero may bago akong assignment. Bago? Saan? Sa mas malapit pa sa bahay? Para naman makadalaw ka na dito lagi. Hindi po ma. Sa Negros Oriental po. Negros Oriental? Anak, ang layo naman yan. Bakit doon? Negros Oriental. Gerson, sigurado ka ba dyan? Opo pa, order po yan ng nakatataas. Standard procedure lamang po ito. Rotation ng mga pulis. Rotation? Eh bakit ikaw pa? Wala na bang iba? Hindi ba pwedeng tumanggi ka? Sabihin mo masakit ang tiyan mo. Sabihin mo masakit ang ulo mo. Ma, pulis po ako. Hindi po ako pwedeng tumanggi sa utos. Tsaka okay lang yan. Maganda rin siguro magkaroon ng bagong karanasan. Bagong karanasan. Gerson, hindi ito basta-bastang bagong karanasan. Alam mo ba ang mga kwento sa Negros Oriental? Pa, ma, alam kong iniisip nyo. Pero hindi totoo yan. Mga kwento lang yan. Kwento lang. Anak, ilang beses kong narinig ang mga kwento mo mula sa lola mo na taga doon. May mga aswang daw doon, anak. Totoo yan. Kinikilabutan ako pag naiisip ko lang. Ma, please. Nasa 21st century na po tayo. Hindi na po uso ang mga ganyang pamahiin. Police officer po ako. Hindi po ako naniniwala sa mga aswang. Kriminal lang po ang kalaban ko, hindi po mga halimaw. Pamahiin. Gerson, hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Maraming kwento ang matatanda na galing pa sa kanila. Maraming nawawala doon, Gerson. Maraming pinaghihinala ang pinatay ng mga aswang. Pa, naniniwala po ako sa investigasyon. Kapag may namatay may dahilan. Posible po bang krimen lang yan? Na tinatakpan ng kwento ng aswang. Marami na po tayong nakita dito sa Tondo na ganyan. Kapag hindi may paliwanag, aswang agad. Pero anak, bakit ikaw pa ang idedestino doon? Bakit hindi na lang sa ibang lugar? Ayaw ko, Gerson. Hindi ako mapakali kapag nandoon ka. Paano na lang kapag may nangyaring masama sa iyo?
Paano kung magbago ka? Paano kung… Ma, wala pong mangyayaring masama sa akin. Pulis po ako, ma. May baril ako. May training ako. Aalagaan ko ang sarili ko. Aalagaan ng sarili? Eh paano kung hindi mo naman nakikita? Hindi ka ba nakikinig sa mga balita sa radyo? Sa mga usap-usapan? Totoo ang mga aswang, Gerson. Bakit mo pinipilit na hindi totoo? Pa, trabaho ko po ito. Hindi ko pwedeng questionin ng utos. Kung ayaw ko pong magpunta doon, eh di hindi po ako pulis. Hindi po ako pwedeng pumili kung saan ako idedestino. Ang importante, magsilbi po ako ng tapat. Kahit saan pa yan, hindi po ako takot. Kung hindi ka takot, ako takot na takot para sa'yo. Anak, huwag ka nang umalis. Sabihin mo na lang na magre-resign ka. Kaya naman nating mabuhay nang wala ka sa trabahong yan. Magsasaka na lang tayo sa probinsya. Ma, hindi po ako magre-resign. Buong buhay ko, pinangarap ko po ito. Gusto kong maging pulis. Gusto kong makapaglingkod. Anak, pinag-aral ka namin ng maayos para magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi para mapunta sa peligro. Hindi sa lugar na maraming… hindi sa lugar na hindi natin alam kung ano ang totoo at kung ano ang katang-isip. Pa, maraming krimen sa Maynila. Mas marami pa kaysa sa kung anumang kwento ang naririnig nyo dito sa Negros. Dito, araw-araw may patayan. Araw-araw may nakawan. Pero hindi kayo natatakot para sa akin. Hindi nyo ako pinagre-resign. Bakit doon? Bigla na lang ang dami nyong alalahanin dahil lang sa kwento ng aswang. Hindi mo naiintindihan, anak. Iba yun. Iba ang krimen na alam mong kalaban mo ang kapwa mong tao. Pero doon, hindi mo alam kung ano ang lalaban sa'yo. Hindi mo alam kung sinong kalaban mo sa dilim. Ma, pa, pakiusap. Huwag niyo na po akong pahirapan. Nagdesisyon na po ako. Wala na po akong magagawa. Kailangan ko pong sumunod sa utos. At kami, ano ang gagawin namin? Maghihintay ng balita na ikaw na ang kasunod na biktima ng mga hindi mo pinaniniwalaan. Hindi po ako biktima, pa. Ako po ang tagapagtanggol. Pero paano kami? Hindi kami mapapakali, anak. Hindi mo ba kami naiintindihan? Naiintindihan ko po kayo, ma. At salamat po sa pag-aalala. Pero kailangan ko pong gawin ang trabaho ko. At kapag nandun na po ako, tatawag po ako lagi. At ipinapangako ko po, mag-iingat ako. Pangako po yan. Ang gabi na yon ang naging pinakamahabang gabi sa aming tahanan. Ang pagtatalo na puno ng pagmamahal at takot ay tila walang katapusan. Habang nakatingin ako sa kanilang mga muka, sa luha ni Mama at sa pag-aalala sa mata ni Papa, alam kong hindi madali ang gagawin kong paglipat. Pero may tungkulin ako. Isang tungkulin na sa aking paniniwala mas matimbang kesa sa anumang alamat o pamahiin. Sa isip ko, handa na ako sa anumang hamon. Ang hindi ko lang alam, ang Negros Oriental pala ay may sariling paraan para subukin ang aking pananampalataya. Ilang araw pagkatapos ng mainit na pagtatalo, dumating naman ang araw ng aking pag-alis. Ang bawat tiklop ng damit, bawat pagsasaayos ko ng gamit sa bag ay tila nagpapalapit sa akin sa isang bagong yugto. Isang yugto na alam kong magpapabago sa lahat. Hindi naman ako sigurado kung ano ang naghihintay sa akin sa Negros Oriental. Pero handa akong harapin ito. O iyan ang akala ko. Konti na lang. Isang malaking pagbabago. Sana maging maayos ang lahat. Anak, Ma, hindi ka pa natutulog. Ang aga pa ng biyahe ko.
Hindi ako makatulog. Pinaghanda kita ng kape. Salamat po, Ma. Bakit, Ma? May gusto ka pa bang sabihin? Marami, anak. Napakarami. Hindi ko lang alam kung saan ako magsisimula. Ma, alam ko nag-aalala ka. Pero sinabi ko na po, mag-iingat ako. Ang hirap, anak. Hirap na hirap ako. Ikaw lang ang lalaki kong anak. Simula nang ipinanganak ka, pinangarap na namin ng papa mo ang magandang kinabukasan mo. Tapos ngayon, doon ka pa madedestino. Ma, trabaho ko po ito. Hindi ko pwedeng takbuhan. Alam ko, anak. Alam ko. Kaya nga lalo akong nalulungkot kasi alam kong hindi ka pwedeng tumanggi. Pero sana hindi na lang ikaw. Sana hindi ka na lang nagpulis. Gerson, tandaan mo ang mga habilin ko, ha? Opo, Ma. Huwag kang lalabas ng bahay kapag hating gabi na. Lalo na kung mag-isa ka lang. At kapag may narinig kang parang tik-tik o wakwak sa bubong mo, huwag na huwag kang sisilip. At huwag na huwag kang lalabas. Ma, yan na naman po tayo sa mga aswang na yan. Hindi, Gerson. Hindi ito basta-basta. Kinuwento to sa akin ng lola mo. Ang lola mo na taga Negros din. Totoo yan. May mga araw na lumilipad ang katawan, tapos ang naiiwan lang ay ang ibabang bahagi ng katawan na parang balat lang. Sabi nila, yan daw ang mga aswang na naghahanap ng biktima. Ma, pulis po ako. May baril po ako. Hindi mo maintindihan. Iba ang kalaban kapag hindi mo nakikita. Iba ang kalaban na hindi mo alam kung anong itsura. Paano mo babarilin kung hindi mo naman nakikita? Gerson, pakinggan mo ko. Ang mga aswang, kapag may amoy na masangsang, parang amoy na patay na daga. Ibig sabihin, malapit sila. Pero kapag nawala ang amoy, ibig sabihin, nasa itaas na sila. Nakalipad na. Tapos, pag narinig mo na malayo na ang tiktik, ibig sabihin, malapit na sila sa'yo. Baliktad ang lahat doon, anak. Ay, Ma, alam kong nag-aalala ka. Pero, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun na lang po ang ikinatatakot nyo. Dito sa Tondo, mas maraming nakakatakot na tao. Anak, ibang klase ang takot kapag ang kinakatakutan mo ay hindi pangkaraniwan. Hindi sila tao, Gerson. Hayop sila na may anyong tao. Sila ang naghahanap ng buntis na mga bata. Gerson, mag-ingat ka. Laging magdasal at... Ano po ito, Ma? Ito, kwintas. Kwintas ng San Benito. Sabi ng lola mo, mabisang pangotrayan sa mga masasamang elemento, sa mga aswang. Hindi ito basta-bastang kwintas, Gerson. Ito ay pinabasbasan sa simbahan at ang bawat medalya dito ay may proteksyon. Suotin mo lagi. Huwag mong tatanggalin. Ma, hindi ko naman po. Gerson, please. Para sa akin. Hindi ako mapapakali kapag hindi mo yan suot. Kapag hindi ka naniniwala, suotin mo na lang para sa akin. Pangontrayan lahat sa masasamang espiritu, sa mga lumilipad, sa mga nagtatago sa dilim. Tinitigan ko ang kwintas. Simple lang. Isang pilak na medalyon ng San Benito. May konting disenyo sa gilid nito. Hindi ko naman maintindihan ang takot ni Mama. Ang lalim ng paniniwala niya sa mga bagay na para sa akin ay pawang alamat lamang. Pero nakita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata
at ang labis na pag-aalala. Sa mga sandaling yon, kabaryo, hindi na ito tungkol sa aswang o sa aking paniniwala. Ito ay tungkol sa pagpapagaan ng loob ng aking ina. Sige po ma, isusot ko po. Salamat. Salamat anak. Sana ay maging ligtas ka palagi. Laging tumawag. Kahit anong oras, kung may maramdaman kang kakaiba, kung may makita kang kakaiba, tawagan mo agad kami. Umuwi ka agad. Hindi kami magagalit. Opo ma, pangako. Aalagaan ko pong mabuti ang sarili ko. At kumain ka ng gulay ha? Huwag puro karne. Kailangan malakas ka. Tsaka, sana anak, kung may makita ka man doon, huwag kang magpapakita ng takot. Sabi nila, mas lalong lumalakas ang aswang kapag nakikita nilang natatakot ka. Opo ma, wala pong takot ang anak nyo. Mahirap tanggapin na malayo ka sa amin anak. Pero alam ko, magaling kang pulis. Alam kong gagampanan mo ang tungkulin mo. Basta, lagi kang magdasal at laging suot ang kwintas na yan. Oras na anak. Unti-unti kong isinara ang aking bag. Ang bigat ng bag ay hindi kasing bigat ng nararamdaman ko sa aking puso. Ang bawat hakbang palabas ng kwarto, ang pagdaan sa sala na tila lumiliit, ay nagpapadama sa akin ng tunay na pag-alis. Nakita ko naman si Papa sa labas. Nakatayo ito sa harap ng jeep na naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit may pagtanggap na rin sa aking pasya. Gerson anak, mag-iingat ka. Opo pa, kayo rin po. Aalagaan niyo po si mama. Anak, mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka ha? Mahal na mahal ko rin po kayo. Ma, pa. Sa bawat metro na lumalayo ang jeep sa aming bahay, pakiramdam ko ay may bahagi ng aking sarili na naiwan sa tundo. Ang kwintas ni Mama ay nakasabit sa aking leeg. Malamig sa aking balat. Isang paalala ng kanilang pag-aalala at pagmamahal. Hindi naman ako naniniwala sa aswang. Pero sa loob ng jeep, habang papalayo sa pamilyar na ingay at amoy ng Maynila, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon. Isang pakiramdam na pagdududa. Ngunit kailangan kong gampanan ang aking tungkulin. Kailangan kong gampanan ang aking tungkulin sa bayan. Kahit na ang bayan na iyon ay puno ng mga kwento na hindi ko naman maintindihan. Ang biyahe ko noon, kabaryo, ay mahaba at talagang nakakapagod. Ngunit nang makarating naman ako sa Negros Oriental, sinalubong ako ng isang umagang payapa at sariwa. Ang simoy ng hangin ay malinis. Walang bahid ng usok ng mga sasakyan. Ang mga puno ay luntian at tila mas matingkad ang kulay nito sa sikat ng araw. Isang maliit na kwartong paupahan ang naging pansamantala kong tirahan. Simple, malinis at malayo sa ingay ng tondo. Okay. Gerson, bagong panimula. Bago lahat. Kahit ang kwarto. Ay, sana naman hindi sila masyadong paranoid dito sa aswang.
Kinabukasan bilang unang araw ko sa aking bagong istasyon, naghanda naman ako ng maaga. Nakasuot ng uniforme. Pakiramdam ko ay handa akong harapin ang anumang hamon. Ang araw ay napakaganda. Tila ba sumasang-ayon sa aking pagdating. Magandang umaga po. Police Officer Gerson de la Cruz. Reporting for duty po. Police Officer de la Cruz. Maligayang pagdating sa aming istasyon. Ako si Commander Ramirez. Halika, pasok ka. Hinihintay ka na ng kasama mo. Kasama po. Oo, tama ka. Meron tayong bagong sistema dito. Ipaparis kita sa isang veteranong pulis para naman mas mabilis kang makapag-adjust sa lugar na to. Si Police Officer Esperanza Reyes. Esperanza, halika rito. Magandang umaga po, Commander. Magandang umaga din po, Police Officer de la Cruz. Lumingon naman ako, kabaryo, at doon ko siya nakita. Nakatayo sa harap ko. Naka-uniforme rin. Si Esperanza. Maganda siya. Simple. May ngiti sa kanyang labi na nagbigay ng pakiramdam ng kapanatagan. Sa tingin ko noon, kaedad ko lang din siya. Siguro mga mid-20s. Magandang umaga rin po. Gerson po. Esperanza po. Maligayang pagdating sa Negros Oriental. Sige na, Esperanza. Ipakilala mo si Gerson sa mga tao dito. At ipasyal mo na rin sa paligid. O paano, Gerson? Ipapairam ko muna sa iyo si Esperanza. Siya ang magiging guide mo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Commander. Tara, Gerson. Ikaw palang partner ko. Akala ko matandang pulis ang ipapare sa akin. Well, sige. Sabihin na lang natin na may sapat na karanasan na ako dito. Matagal na rin ako sa serbisyo. Mga 5 taon na yata. 5? Wow. Ako, 2 taon pa lang. Sa tondo pa. Iba pala rito, mas tahimik. Oo, mas tahimik talaga. Pero hindi ibig sabihin walang krimen. Iba lang ang klase. Sa tondo, siguro karaniwan ang hold up, nakawan, patayan dahil sa droga. Dito, mas sa mga lupa. Mga away sa lupa. Mga personal na galit. Pero minsan, may mga kaso na mahirap ipaliwanag. Narinig ko ang bahid ng pag-aalangan sa kanyang boses nang sinabi niya ang mahirap ipaliwanag. Ngunit hindi ko na pinansin yon, kabaryo. Siguro tulad ng mga tao rito, may sarili din siyang mga kwento. Esperanza, ano ba ang mga karaniwang kaso nyo rito? Mostly petty crimes, minor physical injuries, mga bulyawan na kapitbahay, pero may mga insidente rin na nagiging palaisipan. Tulad ng mga nawawala. Nawawala? Missing person? Oo, mga nawawala na parang bula. Walang bakas, walang trace. Hindi sila natagpuan. Nako, doon sa Maynila, madami ding nawawala. Kadalasan may kinalaman sa bisyo. O kaya, tinatakasan lang ang pamilya. Dito, hindi ganoon. Mas madalas, parang hindi ka makakapaniwala. Parang ano? Parang may kumukuha sa kanila. Sa puntong iyon,
Alam kong ang tinutukoy niya ay ang mga kwento ng aswang. Pero hindi ko pinahalatang kinabahan ako. Pulis ako at isang profesional. Saan naman sila dadalhin? Saan sila dinadala ng mga kumukuha sa kanila? Ay, Gerson, matagal ka na ba sa Maynila? Hindi ka ba naniniwala sa mga kwento dito sa probinsya? Naniniwala ako sa ebidensya, Esperanza. Sa nakikita ng mga mata ko, sa naririnig ng tenga ko. Ang mga kwento lang yan. Sana ganoon na lang kadali yun. Pero Gerson, dito sa probinsya, iba ang mga kwento. Hindi sila basta-basta. Sila ang nakaugat sa kultura, sa paniniwala ng mga tao. May dahilan kung bakit nag-aalala ang mga matatanda. Sa tingin mo, totoo ang mga aswang? Hindi ko alam kung ano ang totoo. Ang alam ko, may mga pangyayari na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayari na nagpapalit ng pananaw ng tao sa mundo. Ikaw ba, may nakita ka na? Basta, sa pagiging pulis mo, Gerson, may mga bagay na kailangan mong tanggapin kahit hindi mo maintindihan. May mga bagay na kailangan mong bigyan ng respeto, lalo na sa lugar na ito. Sa kanyang tingin, may nakita naman akong hindi ko maintindihan. Hindi ito simpleng takot. Parang mas malalim pa. Parang may pinagdadaanan sa Esperanza na hindi ko pa alam. Pero sa oras na yun, ang tanging layunin ko ay gampanan ang aking tungkulin. Okay, naiintindihan ko. Salamat sa paalala, Esperanza. So, saan tayo pupunta ngayon? Ipapasyal kita sa sentro ng bayan. Ipapakilala kita sa mga local officials, sa kapitan ng barangay. Kailangan mo maging pamilyar sa lahat. At sa mga orasan ng komunidad, doon mo malalaman kung ano ang pulso ng lugar na ito. Habang naglalakad kami ni Esperanza, nakaramdam naman ako ng kakaibang ginhawa sa kanyang presensya. Tila nawala ang tensyon na dala ko mula sa pag-aalala ni Mama at Papa. Para naman akong nakakita ng isang kaibigan sa gitna ng bagong mundo. Siya ang aking gabay. Hindi lang sa lugar kundi pati na rin siguro sa mga misteryo nito. Ang araw na yon ang naging simula ng aking paglalakbay sa Negros Oriental. Isang paglalakbay na magpapabago sa aking pananaw at magbibigay sa akin ng mga karanasan na hindi ko akalain na posible palang mangyari. Ang kwintas ni Mama nakasabit sa aking leeg ay tila bumubulong ng babala. Habang ang aking isip ay pilit na nananatiling praktikal at hindi naniniwala. Ngunit ang probinsya ng Negros Oriental ay may sariling paraan para patunayan ang sarili nito. Lumipas ang ilang buwan, ang aking pagiging pulis sa Negros Oriental ay naging maayos. Nakasanayan ko na ang tahimik na buhay. Ang mga kasong hinaharap namin ay karaniwan lamang. Yung tipong mga petty crimes at alitan ng magkakapit-bahay. Ang banta ng mga aswang na laging binabanggit ni Mama at Papa ay tila isang malabong alaala. Isang kwento lamang na hindi kailanman nagkatotoo sa aking paningin. Cherson, tapos mo na ba yung report mo? Tara, mag-lunch na tayo. May masarap daw na batchoy sa kanto. Ayos. Kanina pa kumakalaman si Kimura ako eh. Oo, tapos na to. Parang wala namang masyadong bagong balita ano. Puro reklamo lang ng nawawalang manok. Ganyan talaga dito. Mas tahimik, mas payapa.
Hindi tulad sa Maynila, di ba? Oo nga, nakakapanibago. Pero mas maganda rito. Malinis ang hangin. Hindi kasing gulo. Parang nawawala na rin yung mga sinasabi ni na mama na kwento ng aswang. Siguro nga puro kwento lang talaga yon. Sana nga, Gerson. Sana nga. Ang ngiti ni Esperanza ay may bahid ng kalungkutan o marahil isang pagdududa. Ngunit hindi ko na pinansin pa. Sa mga panahong yon, kabaryo, ay kampante naman ako. Kampante na ang lahat ng kwento ay pawang katang-isip lamang ng imahinasyon. Isang gabi, nakaidlip naman ako ng mahimbing matapos ang isang buong araw ng pagpapatrolya. Ang hangin sa probinsya ay nakaka-relax talaga at ang katahimikan ay nakakapanibago. Ngunit ang katahimikan na yon ay biglang nabasag. Ha? Ano yun? May aswang. May aswang. Ang salitang yon ang nagpaiting sa bawat hibla ng aking kalamnan. Aswang. Agad naman akong napabalikwas sa kama. Ang antok ay biglang nawala. Napalitan ito ng tila isang adrenaline. Mabilis kong kinuha ang baril mula naman sa isang side table. Ang kwintas ni Mama, ang San Benito, ay nakasabit pa rin sa aking leeg. Tila malamig ito sa aking balat. Ano ba yan? Totoo ba ito? Sumugod naman ako palabas ng aking kwarto. Sa labas, nakakalat ang mga tao sa kalsada. Ang lahat ay may takot sa kanilang mga muka. Ang karamihan ay nakatingala sa mga bubong ng mga bahay. Anong nangyayari dito? Pulis ako. Pulis, may aswang, sir. Nasa bubong. Nakita namin. Saan? Sino ang nakakita? Ako, sir. Ako, si Aling Isabel. Nakita ko po. Kalma lang. Huminga ka ng malalim. Nakita ko po, sir. Sa bubong po ng bahay ni Aling Marta. Yung buntis. May nilalang po doon. Malaki. May pakpak. Bahay ni Aling Marta, ang buntis. Bigla namang bumalik sa isip ko ang habilin ni Mama. Ang mga aswang, kapag may naamoy sila na masangsang, sila ang naghahanap ng buntis. Baka naman panaginip lang o hayop lang. Hindi po, sir. Malaki to. Parang tao. Pero may pakpak. Biglang nagliyab ang mga mata niya. Tapos, bigla pong lumipad. Dahil sa pagkalampag namin, kaya po siya umalis. Tinugo si Marta. Kailangan siya isugod sa ospital. Agad naman akong tumakbo patungo sa bahay ni Aling Marta. Nagkumpulan doon ang mga tao. Nagmamadaling binuhat ang buntis. Ang puti niyang damit ay may mantsa ng dugo. Ang kanyang muka ay namumutla at kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Esperanza! Gerson, narinig mo ba? Oo. Anong nangyari kay Aling Marta? Bigla na lang po siyang dinugo, sir eh. Pagkatapos po ng sigawan, parang may gustong kumain ng bata sa sinapupunan niya. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngayon na! Wala nang oras! Habang binubuhat si Aling Marta papunta sa aming patrol car, hindi ko maiwasan tingnan
ang bubong ng kanyang bahay. Walang bakas. Walang palatandaan na may dumaan doon. Ngunit ang takot sa mata ng mga tao, ang dugo sa damit ni Aling Marta, ay hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala. Ang aking utak na sanay sa lohika at ebidensya ay biglang nagkaroon ng malaking tanong. Hindi pwede. Kwento lang yan. Subalit ang mga nakita ko sa mga oras na yon ay sapat na para sirain ang lahat ng paniniwala ko. Ang gabi na yon ang naging simula ng aking pagdududa. Ang gabi na yon ang naging simula ng katotohanan na hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Ang gabi na yon, ang gabi na naniwala ako. Sa unang pagkakataon na may mga aswang nga talagang umiiral sa mundo. At mas malala, ang gabi na yon ang gabi na nalaman kong ang aking tungkulin ay hindi lamang protektahan ang mga tao mula sa mga kriminal. May iba pa pala akong kalaban. Isang kalaban na hindi ko nakikita at hindi ko naiintindihan. Ang insidente ni Aling Marta ay nagpakaba sa akin pero ipinilit kong isantabi yon. Ang buntis ay nakaligtas at ang sanggol ay nailigtas din. Ngunit ang takot na iniwan ng gabi na yon ay hindi na nawala sa isipan ng mga tao. At sa akin, nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ang trabaho. Ngunit simula nun, tuwing gumagabi, nakakaramdam na ako ng kakaibang kaba. Ang kwintas ni Mama ay hindi ko na inalis pa sa leeg ko. Ilang gabi matapos ang insidente ni Aling Marta, nagkaroon ng kaarawan ang isa naming kasamahang pulis. Masaya ang lahat. Ang inuman at kantahan ay umabot hanggang gabi. Dahil sa dami ng tawanan at kwentuhan, hindi ko namalayan ang oras. Gabi na nang magpasya naman akong umuwi. Sige mga mare, mauna na ako. Maraming salamat sa handa. Happy birthday ulit, tol. Ingat ka, Gerson. Delikado ang gabi. Baka mamaya may sumalubong sa'yong alam mo na. Oo nga, ingat sa lumilipad. Mga siraulo. Sige na, kita-kits na lang bukas. Habang naglalakad ako pauwi, ang mga biro ng aking mga kasama ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Pinilit kong ipagsawalang bahala ang kaba. Naglakad naman ako sa dilim. Tanging flashlight lang ang nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi at ang bawat kaluskos ng dahon ay tila nagpapatalon sa aking puso. Ano yun? Halos nadapa naman ako sa gulat. Agad kong hinawakan ang aking baril. Tumingala naman ako sa itaas. Hinahanap kung ano ang dumaan. Ang aking puso ay lumalakas sa aking dibdib. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. At dito ikinasa ang hawak kong baril. Sino yan? Sa gitna ng dilim sa itaas ng isang malaking puno ng mangga, dahang-dahang lumitaw ang isang anyo. Hindi naman ito ordinaryong ibon. Malaki ito. Halos kasing laki ito ng tao na may malalapad na pakpak. Ang silweta nito ay nakakatakot at sa ilalim ng bahagyang liwanag ng buwan, nakita ko ang mga mata nito. Nagliliyab, kulay pula. Diyos ko! Nanigas naman ako sa kinatatayuan ko. Ang baril sa kamay ko ay tila walang silbi. Ang lahat ng rason, ang lahat ng pagdududa
ay biglang nawala. Nasa harap ko ang katotohanan na hindi ko kailanman pinaniniwalaan. Ang mga mata nito ay nakatutok sa akin at sa mga sandaling yun, naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking kaluluwa. Ito ang aswang. Hindi ako makagalaw ng oras na yun. Hindi ako makahinga. Parang nilalamon ako ng takot. Ang lahat ng training ko, lahat ng tapang ko ay biglang naglaho. Isang putok at isa pa. Agad kong nilingon kung saan ang galing ang putok na yon. Nakita ko naman si Esperanza. Nakatayo ito sa likod ko. May baril sa kamay at nakatutok sa aswang. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang bahid ng takot. Tila sanay na sa ganitong uri ng sitwasyon. Gerson! Huwag kang manigas dyan! Barilin mo! Ngunit hindi ako makagalaw. Parang kandila akong itinarak sa lupa. Pinipilit kong itaas ang baril ko. Ngunit walang lakas ang aking mga braso. Ang aswang na tila nasaktan sa tama ni Esperanza ay nagpalipat-lipat ng puno. Mabilis na lumipad mula sa isang sanga, patungo naman sa isa pa. Lumaban ka, Gerson! Huwag kang magpapatalo sa takot mo! Si Esperanza ay patuloy na nagpapaputok. Walang habas, hindi alintana ang panganib. Ang bawat putok niya ay tila nagpapabalik sa akin sa realidad. Ngunit ang takot ay mas malakas. Ang kwintas ng San Benito sa liig ko ay tila nagbibigay ng konting init. Isang paalala sa pag-aalala ni Mama. Subalit hindi sapat. Ang nakita ko ay sapat para kalimutan ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Gerson, ayos ka lang? Tiningnan ko si Esperanza. Ang kanyang baril ay nakatutok pa rin sa direksyon kung saan lumipad ang aswang. Ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ako naman, nanginginig ang buong katawan. Ang aking kamay na may hawak ng baril ay nanginginig din ng oras na yon. Akala ko. Shh! Okay ka lang. Nandito ako. Sa gitna ng dilim at katahimikan, matapos ang nakakapanindig balahibong engkwentro, naramdaman ko ang lamig ng pawis na bumaba sa aking likod. Ang kwintas ni Mama ay mas maigpit na nakakapit sa aking leeg. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi na ako ang dating Gerson na naniniwala lamang sa lohika at ebidensya. Ang gabi na yon ang nagpatunay sa akin na sa mundo ay may mga bagay na hindi natin naiintindihan at may mga kalaban na hindi natin nakikita. At sa pagkakataong iyon, alam kong si Esperanza ang naging tagapagligtas ko. Hindi lang sa aswang, kundi pati na rin sa takot na bumalot sa aking buong katawan. Matapos ang nakakakilabot na engkwentro, tila nawala ang lahat ng lakas ko. Ang buong katawan ko ay nanginginig at ang utak ko ay blanko. Ang mga imahe ng aswang, ang pulang mga mata nito ay nakaukit sa aking isipan. Kung hindi dahil kay Esperanza, siguro ay wala na ako. Siya ang humilas sa akin. Siya ang nagbalik sa akin sa realidad. Gerson, ayos ka lang ba talaga? Kaya mo pa ba maglakad? Hindi ko alam, Esperanza. Lutang ako. Parang panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Hindi ito panaginip. Tara, samahan na kita sa bahay mo. Hindi ka pwede mag-isa ngayon. Ni hindi ko namalayan kung papaano kami nakarating sa aking kwartong inuupahan. Ang lahat ay malabo. Ang tanging malinaw sa akin ay ang pag-aalala
sa mukha ni Esperanza at ang lamig ng kwintas ng San Benito sa aking leeg. Maupo ka muna. Magpapainit lang ako ng tubig. Kailangan mo ng kape para kumalma ka. Salamat, Esperanza. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naiintindihan ko, Gerson. Alam ko mahirap tanggapin ang mga nakita mo. Pero Gerson, dito sa probinsya, bahagi na ng buhay namin ang mga kwentong yan. Habang nagkakape kami sa maliit kong kwarto, ang katahimikan ay nabasag ng pag-amin ni Esperanza. Doon niya ikwento ang kanyang mga karanasan sa akin, kabaryo. Bata pa lang ako, naranasan ko na ang mga ganyan. Nakita ko na sila. Ang lolo ko, albularyo kasi siya, kaya pamilyar kami sa mga ganyang nilalang. May nakita ka na rin? Tulad ng nakita ko? Oo, marami na. Dito, ang mga aswang, iba-ibang klase. May humihiwalay ang katawan, may tikbalang, may kapre. Ang nakita mo kanina ay isang tiktik. Sila ang mahilig sa buntis at sa mga bata. Pero, paano? Paano mo sila nalalabanan? Bakit hindi ka natatakot? Natatakot din, Gerson. Tao lang ako, pero sanay na ako. Minsan, kapag nasanay ka sa isang bagay, nababawasan ng takot. Kailangan lang natin maging handa. Kailangan nating malaman kung paano sila lalabanan. May paraan ba para labanan sila? Parang sa pelikula. Bawang? Krus? Mayroon. Hindi nga lang tulad ng sa pelikula. Ang pinakamabisang pangontra, Gerson, ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya sa sarili mo. Yung kwintas mo, malaking tulong yan. Proteksyon yan. Pero kailangan malakas din ang loob mo. Ang bawang at asin, ginagamit yan para malaman kung may aswang sa paligid. Pero hindi yan pwedeng pumatay. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot. Buong buhay ko, sanay ako sa mga kriminal, sa mga taong may armas. Pero ito, iba. Kaya nga nandito ako, Gerson. Hindi ka mag-iisa. Magtutulungan tayo. Basta, huwag kang magpapakita ng takot. Mas lalo silang lumalakas kapag natatakot ka. Inabukasan at sa mga sumunod na araw, tila ba nagkasakit ako. Hindi naman mawala sa isip ko ang itsura ng aswang. Gabi-gabi, dinadalaw ako nito sa panaginip. Ang pulang mga mata, ang malalapad na pakpak, ang nakakatakot na presensya. Nawalan ako ng gana kumain. Humina ang aking katawan. Ni hindi ko na magawang mag-concentrate sa pagtatrabaho. Gerson, hindi ka na okay. Kailangan mong magpagamot. Hindi ko alam, Esperanza. Parang may pumipigil sa akin. Dahil yan sa nakita mo, kailangan mong ipatingin sa lolo ko. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Si Lolo Ben. Siya ang albularyo sa baryo namin. Makakatulong siya sa'yo para mawala ang takot at ang pakiramdam na yan. Hindi na ako nagdalawang isip. Desperado na ako. Dinala ako ni Esperanza sa kanilang baryo. Malayo ito sa bayan. Isang maliit na kubo sa gitna ng mga puno. At doon ko nakita si Lolo Ben. Matanda na siya, may mahabang balbas, at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Halika, iyo. Alam kong may dinadala ka. Tiningnan niya ako at tila nabasa niya ang lahat ng laman ng aking isipan. Ikwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari, ang inkwentro sa aswang at ang gabi-gabing bangungot. Ang takot, iyo, ay tulad ng isang buto. Kung didiligan mo ito ng pagdududa, lalaki at magiging puno.
Ngunit kung didiligan mo ito ng pananampalataya, malalanta ito. Sinimulan niya ang ritual. Bumulong siya ng mga orasyon. Nagpahid ng langis sa aking noo at ipinasa ang usok ng insenso sa buong katawan ko. Ang kwintas ng San Benito ay bahagi ng kanyang ritual at sa bawat bulong, pakiramdam ko ay may bumababa sa aking buong katawan. Ang aswang, Gerson, ay kumukuha ng lakas sa takot. Kaya kapag natatakot ka, binibigyan mo sila ng kapangyarihan. Kailangan mong labanan ang takot sa loob mo. Ang kwintas na ito, ang pananampalataya mo, ang siyang magpoprotekta sa iyo. Habang ginagawa niya ang ritual, unti-unting gumaan ang aking pakaramdam. Ang bigat sa aking dibdib ay tila nawala. Ang mga imahe ng aswang sa aking isipan ay tila lumabo. Sa awa ng Diyos at sa tulong ni Lolo Ben at ni Esperanza, gumaan ang aking loob. Ngayon, anak, kailangan mong maniwala. Hindi lamang sa nakikita mo, kundi pati na rin sa hindi nakikita. Dahil ang hindi nakikita ay may kapangyarihan din. Ang araw na iyon sa baryo ni Lolo Ben ang naging turning point sa aking buhay. Hindi na ako ang dating Gerson na matigas ang ulo at walang pinaniniwalaan kundi ang ebidensya. Ang karanasan ko sa aswang at ang tulong ng matanda ay nagbukas ng aking isip sa mga bagay na lampas sa aking pag-unawa. Ngayon, alam kong may iba pang laban na naghihintay sa akin sa Negros Oriental at alam kong hindi ako mag-iisa. Halos 2 buwan ang lumipas simula nang makilala ko si Lolo Ben. Sa mga buwang iyon, muling bumalik ang aking sigla. Ang mga bangungot ay nawala at ang takot na bumalot sa akin ay napalitan ng kakaibang tapang. Ang paniniwala ni Lolo Ben sa pananampalataya at ang presensya ni Esperanza ay nagpabalik sa aking kumpiyansa. Naging mas maingat ako. Oo, pero hindi na ako nababalot ng takot. Muli ay naging kampante na ako. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa estasyon, nagpasya naman akong magpahangin sa bakuran ng inuupahang gusali. Tahimik ang lahat. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ito ng sapat na liwanag sa buong kapaligiran. Huminga naman ako ng malalim. Nag-e-enjoy ako nun sa sariwang hangin at katahimikan ng paligid. Hanggang sa masipat ko ang isang napakalaking anino ng pakpak ng paniki na dumaan sa ibabaw ng puno. Nagulat naman ako pero hindi na tulad ng dati. Sa sandaling yon, nilabanan ko ang takot na muling gustong bumalot sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang lamig ng kwintas ni Mama at naalala ko ang mga salita ni Lolo Ben. Hindi na ako matatakot. Gamit naman ang aking baril, dahan-dahan kong sinundan ang presensya ng aswang. Nagpalipat-lipat ang anino sa mga puno. Tila nagtatago ito, ngunit hindi ko na binitawan ang tingin ko. Naalala ko ang pag-uusap namin ni Esperanza tungkol sa mga aswang at sa kung papaano sila papatayin. Ayon sa mga kwento, ang ordinaryong bala ay hindi basta-basta nakakapatay sa aswang. Pero naniniwala si Esperanza na ang bala ay walang sinasanto. Kung totoo ang aswang, totoo rin ang bala. Tignan natin kung walang sinasanto ang bala ko. Halimaw ka. Sa isang iglap, napagtanto ko na lang na hindi na pala ako ang sumusunod sa aswang. Ako na pala ang sinusundan nito. Bigla itong bumulusok papalapit.
at ang bilis ng paglipad nito ay tila nakakakilabot. Hinabol ako nito na parang pinaglalaroan at umabot na kami sa may kakawian. Ang mga puno ay tila nagsasara sa paligid namin at ang dilim ay mas matindi. Anak ng... Ang amoy ng masangsang sa hangin tulad ng amoy patay na daga ay bumalot sa akin. Ang presensya ng aswang ay mas malinaw na ngayon at nakikita ko na ang malabong silweta nito sa may itaas. Ngunit sa gitna ng aking pagtakbo, may napansin ako. May nagising. Nakita ko ang ilang mga tao na lumabas ng kanilang mga bahay. May dalang sulo, itak at iba pang sandata. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at tapang. Tila hindi sila natatakot. Manatili lang kayo sa likod ko! Ngunit hindi naman sila umurong. Ang kanilang determinasyon ay tila nagbigay sa akin ng dagdag na lakas. Hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na sila. Sabay-sabay naming hinarap ang tiktik. Mamatay ka! Halimaw! Walang habas kung inubos ang aking bala. 1, 2, 3. Ang bawat putok ay tila nagpapakawala ng lahat ng takot na naipon sa loob ko. Ang aswang ay sumisigaw. Gumagalaw ito ng mabilis, pero hindi na ito kasing bilis ng dati. Tila nasasaktan ito. Sinundan ko ang payo. Itinutok ko ang baril sa pakpak ng aswang at muli akong nagpaputok. Ang bawat bala ay tila tumatama. Ang aswang ay unti-unting bumababa. Hirap na itong lumipad pa. Sa huling putok, bumagsak ang nilalang. Isang malakas na ingay ang umalingaw sa gabi. Kasama ng huling sigaw ng aswang. Naglaho ang mga pakpak. Ang katawan nito ay bumalik sa anyo ng isang tao. Isa itong matandang lalaki na payat at tila butot balat. Walang bakas ng pakpak. Walang bakas ng nakakatakot na mga mata. Tila ba patay na. Nanginginig pa rin ako, pero hindi na sa takot, kundi sa adrenaline. Sa wakas, tapos na. Napatay ko ang aswang. Ang isang nilalang na akala ko ay katang-isip lamang ng imahinasyon. Ang mga tao ay lumapit. Tinitingnan ang patay na aswang na may galit at pagtataka. Patay na! Patay na siya! Sa gabing yon, hindi lang ang aswang ang namatay. Maging ang dating Gerson na hindi naniniwala sa anumang higit pa sa nakikita ay namatay rin. Ang pagiging kampante ko ay napalitan ng isang bagong pag-unawa sa mundo. Ang Negros Oriental ay nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko matututunan sa anumang aklat o anumang klase ng training. At sa wakas, naintindihan ko ang takot ni mama at papa. Ang tungkulin ko ay hindi lang maglingkod sa bayan, kundi protektahan din ang mga tao sa mga nilalang nalampas sa ating pag-unawa. Isang buong taon ang lumipas mula nang madestino ko sa Negros Oriental. Ang mga buwan na iyon ay puno ng mga aral at karanasan na nagpabago sa akin, sa aking paniniwala at sa aking pagkatao. Naging mas matatag ako, mas may pag-unawa, at sa wakas, dumating ang pagkakataong magbakasyon. Ang pinakahihintay kong pag-uwi sa Maynila sa Tondo, sa piling ng aking pamilya. Anak! Gerson! Gerson, anak! Narito ka na! Sinalubong ako ng mainit na yakap ni mama
at isang matibay na tapik sa balikat mula kay Papa. Ang kanilang mga mata ay puno ng tuwa at pagmamalaki. Hindi ko naman napigilang mapangiti sa kanilang mga muka na wala ang lahat ng pagod na dala ng mahabang biyahe. Ang laki mo pa rin, anak. Hindi ka naman namamayat. Maraming salamat sa Diyos at ligtas ka. Kumain ka ng marami, anak. Maraming luto ang mama mo. Opo, ma, pa. Ang sarap ng luto mo, ma. Miss na miss ko na to. Nang gabing yon, matapos ang masarap na hapunan at matinding kwentuhan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Ang pag-uusap na matagal ko nang gustong mangyari. Ma, pa, may gusto kong aminin sa inyo. Ano yun, anak? May problema ka ba? Wala po, ma. Gusto ko lang pong sabihin na totoo po ang lahat ng sinabi nyo dati. Ang mga kwento ninyo tungkol sa mga aswang. Totoo po pala ang lahat ng yon. Nakita mo na sila, anak? May nangyari ba sa'yo? Opo, ma. Nakita ko na po. At may nangyari. Pero ligtas po ako. May mga nakatulong po sa akin doon. At napatay po namin ang isa. Ay, kaya pala ganito ang nararamdaman namin, Gerson, anak. Bakit hindi ka nalang bumalik dito? Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lugar na yan. Alam ko pong mahirap paniwalaan pa. Pero napagtanto ko po na mas maiging hanapin ang realidad kaysa takasan ito. Ang mga aswang naroon sila. Kung tatakasan ko sila, paano na ang mga taong nangangailangan ng proteksyon? Hindi ko po pwedeng iwanan ang tungkulin ko. Pero anak, ang buhay mo ang nakataya dyan. Alam ko po, ma. Pero bahagi na po yun ang mission ko. Hindi po ako pulis kung tatakasan ko lang ang mga panganib. At ngayon po, masanda ako. Mas alam ko na ang aking kalaban. Tiningnan ko sila at sa kanilang mga mata, nakita ko ang pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na rin ang pagtanggap at pag-unawa. Hindi na sila galit, naiintindihan na nila. Mag-iingat ka, anak. Laging tumawag. Ang yakap na iyon ay naging tanda ng kanilang pagtanggap sa aking desisyon. Ang aking paglalakbay sa Negros Oriental ay hindi lamang naging isang paglipat sa trabaho. Ito ay naging isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng pagtanggap sa hindi nakikita, at ng pagpapalalim ng aking pananampalataya. Ang misyon ko sa Negros ay magpapatuloy. At ngayon, handa na ako sa anumang hamon. Ang kwento ni Gerson ay nagtuturo sa atin na ang tapang ay hindi lamang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Ipinakita rin ito na mahalaga ang pananampalataya at pag-unawa sa mga bagay na lampas sa ating karaniwang kaalaman. Sa uli, ang pagtanggap sa katotohanan. Gaano man ito kahirap, ang susi sa pagharap sa mga hamon ng buhay.